Sa balita ko, binigyan ka raw ni Manny ng Rolex. Rolex. Mahal yun, ha? Oo, Rolex na relo. Ayan, Anong kwento ng Rolex na yun? sabi ko, San, hindi ko pa nararamdaman magka-Rolex. Sabi niya, bakit? Di ko magka-Rolex? Sabi ko, hindi pa eh. Andali, umiihi kami, sabay kami lumabas ngayon. Sabi niya, Jo! Tinawag niya may alalay niya. Bigay isang Rolex. Ganun lang, ha? Bigay isang Rolex. Oo, ganun katindi. Oo. Yan ako sa kaibigan kong gumagawa na rin. Idol, ingatan mo lang to, liitan mo lang 3 buwasan mo. Rolex yan. Bigay ni Manny Pacquiao yan. Wow. Sino ba yan? Manny Pacquiao. Long, peke. Peke! Binigay ni Manny. Peke! Ano, talagang may hirap ng buhay namin. Kung si Mayor Isko na kinakain niya pagpag, mas mahirap ako roon. Ang kinakain ko, pinagpagpagan ng pagpag. Malupit. Paano yun? Grabe. Ano yan? Ano yan? Narito po tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan para bisitahin ang ating kaibigang komedyante na si Master Long Mejia na nagtayo ng iba't ibang mga negosyo dito sa Kalumpit. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Ayun, ML Uri. Ito ba yung restaurant ni Long Mejia? Opo, ito po. Ah, nasan siya? Parating na po yun. Ah, parating na. Oh, sige. Layo ng biniyahe namin. 2 hours papunta rito. Traffic. Oh, matagal niya na to? Na ano? Opo, medyo. Oh. Ayun na po. Ay, ito. Idol! Ay, pare ko! Pare ko! Ay, nako, kamusta? Siyempre, ang idol. Astig naman. Napaka-dramatic naman ang entrance mo. Nagpakarga ako ng gas na empty. Bigay sa atin ng kaibigan natin niya, siyempre. Raymond Ronquillo, R33. Pagka magagandang kotse po, nako, sa R33 lang po, dyan sa Miss Everville at sa San Simon, ang dadaming magagandang sakyan. Oo. Di ba mainit imaneho to? Hindi. Wag lang maulan. Pag naulan, sampay. Ito ba yung ginamit mo na umuulan? Ayun, no? Ganda, guys, oh. So, nagmamaneho ka rito na nakaganyan? Oo, hindi. Bisan, pagka nagmamaneho ko, mamaya kikwento ko, may story yan eh. Ah, talaga? Oo. Oh. Mamaya kikwento ko sa iyan. Nakakatawa yan. Bilad na bilad ka sa araw niya pag naka-top down ka sa Pilipinas. Tiis gwapo eh. So, ito yung restaurant mo? Ito yung kumbaga karinderya, tawag ko rito. Sige. Tara, pasok tayo. Ayan, ito. Okay. Halika, ayan. Ayun. Ayan, mo sila mamaya. Ito yung aking mga staff. Simple lang. Simple. Oo, simple lang. Ganda. Siyempre, kainan lang sa baryo. Oo. Ganyan baryo namin to. Kaya, Oo. yan yung nadali yung usok. Ayun, at ito, simple lang. Oo. Ang mga inihanda mo para sa amin dito? Ito, Brother Julius, ito yung mga luto sa Bulacan, dito sa Kalumpit. Sinigang sa bangos sa santol. Okay. Sa santol. Ito naman sisig. Wow. Ayan, sisig. Tsaka ito yung pinagmamalaki namin, longganisang Kalumpit. Ayan. Uy. Tsaka siyempre, sabi nga ni Romeo Katakutan, kaibigan natin yan, walang kamatayang tilapia. Tsaka buro na isda. Okay to. Ayan, okay yan. At tsaka yun, tsaka yung niluluto nating inasal, pinapatamprak lang ng Busogin konti. talaga tayo ni Long dito. Oo, kaya eh, siyempre. Kumain. Kain. Saka mamaya kwentuhan nakakatawa. Yes. O, tikman na ho natin ang pagkain na inihanda sa atin ni Long Mejia. Siyempre, uunahin ko yung longganisa kasi yun ang kanyang pinagmamalaki. Kalumpit longganisa. Sarap. Yan ang inaro ng ano. Oo. Sarap, ha? Diyan kinuha yung pangalan ko eh. Dito? Longganis. Ay, Long. Wow. Long. Kaya pag tumakbo ako ng politiko, ang magiging slogan, Long ng Kalumpit. Long Ganisa, pwede rin akong maglagay doon. Trivia, guys, ha? Ngayon lang natin nalaman. Mamaya may mga trivia. Hindi, biro lang. Ay, hindi biro lang ba yun? Baka malaki mga Kalumpit Long. Kala ko, totoo. Dapat tulong. I-franchise mo na to. Oo. Masarap. Franchise natin. Okay ba? Okay. Oo. Congrats, ha? Oo. Sarap. Kaya tayo.
Guys, kasama na natin, Master Long Mejia. Ayan, ako, thank you. Siyempre, Julius Babaw, hindi mo pwedeng pahindihan eh. Siyempre, ikaw idol namin. Oo. Ang ganda naman ang lugar mo. Isa lang ba ito sa mga negosyo mo? Hindi, kahit na paano ito, ika nga dito, pambayad ng mga konting gastusin sa bahay, tinayo ko dito sa baryo namin. Dahil nahilig kasi ako sa sa mga inasal-inasal mga ganyan, mahilig din ako. Sabi ko, tayo nga tayo, kahit pa paano meron tayong pinapasyal-pasyal na yan. Tapos yung mga ibang kamag-anak ko naman, sila yung pinatao ko rito. Ganun lang. Pero siyempre, ang main ng yung pagiging Mag-artista pa rin. artista ko. Pero nung dumating ka kanina, parang dating mo talaga, yayamanin. Oo, Tom Cruise ang dating ko. Actually, ikaw yata yung Tom Cruise. Yes, Tom Cruise. Ang Kalumpit Bulacan. Meron lang akong ganyan. Kasi mamaya, kikwento ko sa'yo, kaya dumating akong ganyan. Nung nakaraan kasi, tinap down ko, tumatakbo ko sa NLEX. Yabang ko tinap down ko. May habagat, umulan. Nabasa ako nabasa ako. Basang-basa ako dyan. Ayaw bumuka, ayaw sumari. Kaya nung kinabukasan, ngayon lang kayo nakakita ng coaching top down, nakasampay. Sinampay ko yun. At tumutulog tubig. Sa wetlock ka. Hindi. Yan. Wetlock ka ba nga? Tsaka siyempre, nagpapasalamat ako. Banggitin ko na rin. Yan ang coach natin na yan. Bigay sa atin ng aking mahal na kaibigan yan. Bigay sa'yo? Ganyan ako kalab ng mga yan Siyempre, Siyempre, R33, Raymond Bakit ni Raymond? Guwapo raw ako sabi niya gano'n. Hindi, sabi sa akin bagay sa'yo yan Siyempre, R33, Raymond Ronquillo yan. Kuya Raymond, peke naman, ha? Ito tayo, ha? Binigay lang sa'yo talaga. Pero hindi ito yung first na binigay sa'yo kotse. Kung napag-usapang kotse, unang-una kong kotse talaga. Ang unang-unang na-drive kong kotse, ay walang iba kundi bigay sa akin ng kaibigan ko na Mayor Joey Marquez. Nung mayor pa siya ron? Nung mayor siya, bigay sa akin Mayor Joey Marquez yan. Dahil nung may taping kami, kung tandaan lahat ng mga manonood ngayon, yung cool ka lang, nakita niya ako, dumating ako, siya maaga siyang dumating. Nakita niya ako, nasa kadipadyak ako. Nasakay ako sa dipadyak. Nakita niya ako. Sabi sa akin, Lord, ko ba nakasakay doon? Sabi ko, Mayor, ako yung nakasakay doon. Ba't wala ang kotse? Sabi ko, wala pa akong kotse. Ba't di ka bumili? Sabi ko yun, pambili ko ng kotse. Sabi ko gano'n, pag bumili ko ng kotse, mag-uulam na lang ako ng kabag. walang pambili. Walang pambili. Magkano talent ko na, siyempre nag-uumpisa ako Anong show mo nun? Cool ka lang. Cool ka lang. Kami nila Raymond Kasama mo si Joey? Joey Marquez. GMA7 ngayon, sabi sa akin, December nun punta mo ako ng December 20 sa bahay. Sabi sa akin. Sabi ko, Yor, bakit? Puntahan mo ako ron. Punta ako December 20, dumating ako ron. Kaupo lang ako, mababa yung Joey Marquez. Long, sabi sa akin ganun, Merry Christmas! Sabi ko, Merry Christmas, Yor! Binato akong ganun. Pagsapo ko, susi. Sabi ko, yun to, Merry Christmas, di ba? Ayun yung kotse mo. Anong kotse? Yung Sefiro na kulay green. Sefiro. Oo. Tapos binigyan niya. Tapos gumawa siya ng deed of sale. Tapos sabi sa akin, bigyan ko piso. Bigyan ko siyang piso. Tabayaran ng kotse. Wow! Ganun yung Joey Marquez. Ngayon, I love you! So yun ang una-una mong car, yung Joey Marquez Joey pa. Marquez, Meron pa bang iba nagbigay sa'yo ng kotse? Meron. Sino? Siyempre, alam mo naman ako, siyempre, pambansang kama ko. Senador Manny Pacquiao naman yan. Binigyan naman ako ng Senador Manny Pacquiao. Ang kapalit naman nun, isang kalderong adobong native na manok. Walang bawas. Na ikaw ang nagluto? Ako nagluto. Dapat nakita yung niluluto ko. Niluto ko yan sa bahay ni Bayani at Bayani. Okay. Niluto ko. Pagkatapos sabi ni pinakain ko na si Manny. Pinakain ko si Manny. Nung kakain na si Manny, sabi niya, native ba daw? Alam na native Alam mo naman, probinsyano na Sabi niya, native na. Sabi niya, ito kapalit. Ayun, nakita ko na yung kotse namin. Kulay gold. Anong kotse? Toyota Corolla GLI, sikat-sikat pa nun yun. Binigay sa akin. At saka sa kaalaman ng lahat, bali halos magkamagana kami ni Manny Pacquiao. Dahil ang lola ni Manny Pacquiao, Mejia apelido. Na galing Leyte. Ang Mejia, Leyte galing yan. Kaya nung unang magtagpo kami ni Manny, totoo to maski nanonood si Manny Pacquiao, sinabi niya, magpinsan tayo. Kamaya kami. Magpinsan na nga tayo. Kaya tawag namin ngayon, pinsan. Kaya pagka medyo nasipa ako yung palabigas at gumugulong, ibig sabihin, walang laman. Pinsan. Ano ba Gcash mo? Binabaligtad ko. Siya tinatanong ko, ano Gcash mo? Sabi niya, bakit? Papadalang kita. Naku, wala kang pera. Binabaligtad ko. Dapat gano'n. Parang style yun. Alam na di sa? Alam na di. Padala na ako. Iba yung Manny Pacquiao. Tsaka yan. Yung Manny Pacquiao ang taong
kaya kong, sabi nga nila, marami kasing sa likod ng camera, hindi nila alam na ganun ako ka-close kay Manny. Si Manny Pacquiao lang ang nadudukutan ko ng pera sa bulsa. As in, diretso. 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 Oo. Dinudukot ko. Kunyari, nakita ko may pera siya, dudukutin ko yun. Takto, binipigil niya. Pagdukot ko pala. Sabi sa kabila ka dumukot. Pesos to, inabunutan ko, dollars eh. Oo, dollars. Kaya pala pigil eh. Hindi na pumigil, ha? Kala mo, nagre-wrestling kami dalawa eh. Sabi niya, wag yan, dito. Bakit? Pesos pala rin. Sabi niya, dollars to eh. Baka makakana mo yung 6 na tig-100, din laki nun. Pero galante. Bibigyan ko siya nito, hindi ko na bibilangin. Basta ito, nasa pitaka ko. Bilangin mo, magkano ba yan? Siya nabibigyan siya pa nagmamadali. 3, 4, 5, 6, 7. Paggastos naman, ingat-ingat lang. Hindi yung... Hirap ako. Sige, hindi ko na ito ibibalik. Pasensya. Wala na eh. Wala na eh. Joke lang mo talaga. Totoo lang mo. Totoo lang mo, joke. Ako talaga ang nangit. Dagdag mo na lang sa amin. Tig-15. Maraming pera to. Oo, dami pala pera to. Bibigay. Binabawi ko na po. Totoo po, ako ang nangihingi sa kanya. Ako ang nangihingi sa kanya. Ako po, hindi ka po ako ni Manny. Isa sa mga nagpayo rin sa akin yan na pagiging generous, si Manny. Si Manny talaga. Sabi ni Manny, totoo siya sabi ni Manny, pera. Sabi niya, wala yung pera. Basta sabi niya, ang mahalaga, natutuwa siya yung tao, tapos hindi mo sila naagrabyado. Ganun yan, sabi niya. Madali pera, sabi niya sa akin ni Manny. Kaya pa nag-uusap kami yan. Dalas kami mag-usap, sabihin ko kay Manny, sabi ko, natuwa ako sa sinabi mo. Kaya tatanungin naman kita, ano mahalaga sa'yo? Pagkakaibigan o pera? Sumagot siya, pagkakaibigan. Sabi ko, naman yung pera mo? Bakit naman kailangan pa isama ako sa pagkakaibigan? Dami ko ng kaibigan. Oo, ikaw na yung pera eh. Oo, ikaw dami ng pera dahil pagkaibigan. Oo, totoo yan. Meron pa iba na nagbigay ng ano? Kasi, meron tayo Joey Marquez, si Manny. Raymond. Yan tayo. Raymond Ronquillo. Raymond. Sa kambalita ko, binigyan ka raw ni Manny ng Rolex. Rolex. Mahal yun, ha? Oo, Rolex na relo. Ayun, Anong kwento ng Rolex na yun? yung kwento ng Rolex na yan, galing siya ng laban na tanong kay, hindi ko mandaan, kay Marquez eh. Parang laban siya kay Marquez. Umuwi. Nagkita kami, Makati siya nila, pinapunta niya ako. O di, ganyan. Tapos sabi ko, nakita ko naka-Rolex eh. Alam mo na may Rolex ni Manny. Sabi ko, saan? Hindi ko pa nararamdaman magka-Rolex. Sabi niya gano'n. Bakit? Di ko nagkaka-Rolex. Sabi ko, hindi pa eh. Andali. Umiihi kami, sabay kami lumabas ngayon. Sabi niya, Jo! At tinawag niya may alalay niya. Bigay isang Rolex. Ganun lang, ha? Bigay isang Rolex. Oo, ganun katindi. Puta, siyempre nung may puta. Ay, sabi ko, ay. Ito na. Ito na. Ginawa yung Rolex, binigay sa akin. Ano itsura? Ano eh, parang white gold eh. White gold. Sinuot ko eh. Eh medyo maluwag nga sa akin. Sabi ko, sabi okay na sa'yo yan. Sabi ko, okay na to. Rolex eh. Eh, alam mo naman ako. Pinahuli sa bahay, sa kalumpit. Pinagmamalaki mo na, di ba? Tsaka hindi, nakaganon ako. Talagang dinidisplay mo ganyan. Oo, tsaka lahat ng masalubong ko pag may nagtanong, saan mapuntang Manila? Tsaka yung tama, natatama ako talaga. Eto na ngayon, paliliitan ko eh. Yun lang ko sa kaibigan kong gumagawa na rin. Idol, ingatan mo lang to, liitan mo lang 3 bawasan. Rolex yan. Bigay ni Manny Pacquiao yan. Wow. Yun eh. Sino bigay? Manny Pacquiao. Long, peke. Peke! Binigay ni Manny. Peke! Peke! Peke talaga. Sabi ko, totoo ka man. Manny Pacquiao nagbigay. Kaya pagtalo ko eh. Si Manny nagbigay niyan eh. Peke nga. Bro, pagkakalokohin kita, peke nga. Sabi, tinan mo, namamahinga. Ano namamahinga relo? Humihinto eh. Sabi ko, may stop ko. Teka ngayon. Kainis. Kainis na. Gumagawa ng commercial sa Makati. Alam ko yung mga pangyayari. 3:00 ng hapon, dumating ko noon. Bilay kong pasalubong. Wala sa kanya. Medyo Sabi ko, bigyan na. Pero tahimik ako, makain. Biya. Siya, Rolex mo. Ito. Ito na, sa'yo. Bakit? Ay ba? Peke eh. Ano peke? Peke, natawa. Natawa? Guilty, alam niya. Sabi niya, peke. Sabi ko na peke. Peke, binigay siya. Sinabi ko pa naman, magdala. Sandali. Wow, ito na. Si Bernard Cloma, kilala ng lahat yan. Kaibigan niya. Bernard! Si Bernard Cloma, dumating. Asan yung inaano mong relo? Sa'yo may Rolex ka? Andito po. Bakit na nga? May kinaka-box. Yan, ang papel.
Magkano mo ito binibenta? Hindi ko sabihin presyo, ganito presyo. Maganda na. Pamaya, daan naman sa bayan-bayan. Oh, bigay sa akin. Wow! Totoo ba to? Sabi ngayon ng Bernard Loma, Long, totoo yan, may papel. Buksan ko. Totoo nga. Yung tawag ron, yung Rolex ng mga... Submariner? Yung sa mga pilot, sinuot ko na ngayon. Ayun na, pinapuntahan ko uli. Doon sa kaibigan ko magre-relo. Silipin mo. Dili. Original. Totoo. Magkano ay, malaki na. Maganda, makinis. Sinuot ko na ngayon. Suot ko na, Rolex na. Yan na. Legit na talaga. Legit, Rolex. Galing. Oo, Rolex. Iba. Tsaka ako sumubo ako nung, mapailalim ko eh. Hindi, pag sumubo ako pa, binabaligtad ko para pagharap Rolex kayo. So I'm sure sinusuot mo pa hanggang ngayon yung Rolex na yan. Ayun lang malungkot. Dahil, napagwardyahan ko. Nilagay ko sa malamig. Matindi naging hatol. Bitay eh. Life sentence. Hindi ko natubos. Ay, si Maroy. Ayan. Now you know. Now you know. Manny Pacquiao. Wala na naman ako. Now you know. It's gone. No? Now you know. Malay na. Kami, saan mo dinala? Sabi ko, nagipit. Kaya alam mo naman ako, siyempre, nagipit. Ganun talaga ang buhay. Ayun na. Siyempre, bigyan niya. Siguro naman yung dalawang sasakyan na binigay sa'yo ni Joey, saka ni Manny Pacquiao, nandyan pa, no? Ay, yung dalawang kotse? Yung dalawa. Nandyan pa rin yan. Hindi, yun doon ako nagsimula na ng kotse. Ginawa ko ng puhunan yun, pagbili na pa ako kotse. Ang dati rin. Wala na rin. Nagpaalam na ako, in-update ko lang. In-update. Oh, Sa bagay, hindi naman naluluma ang kotse. Oo, in-update ko lang. In-update ko lang. Pero, ganun pa man, tama yung nabanggit mo, now you know. Uuwi na naman si Manny. Baka pumasyal ako. Baka bigyan ka uli. Baka meron dyan. Baka gusto mo ko maglinis ang kwarto mo. Baka may nakatapong kanya Rolex. Baka naman, no? Mukhang kumita naman si Manny nung huli dapat. Promise. Ako'y nangangako, hindi ko na po ibebenta o isasangla. Baka taguan ka na doon. Kaya, yun ang istorya noon. Yung ganun ang istorya. Mayaman ka sa kaibigan, no? Sa kaibigan, dahil... Dahil ka makisama siguro. Oo, yun naman ang isa sa mga natutuwa naman nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, yung kayamanan ko na yun, yung kapag kaibigan. Pagka nakaharap ko na yung tao, parang yun, kasi wala naman ako itinatago, open ako kagad sa kanila. Yun, nagiging, sabi nga nila, konti ang pera, pero mayaman ako sa kaibigan. Mga kaibigan ko, maraming tumulong sa akin kahit sa baang bagay, yung tumakbo ko sa eleksyon. Sila nakatulong sa akin. Kaya lang, siyempre, pagka yung tatakbo ka ulit, tatalo ka, bubulong ka na naman. Medyo may pangaral lang konti. Sabi niya, pagbutihin mo na. Pinagbubuti ko naman eh. Sabi ko, nangyayari, ang galing eh. Parang pagka dumarating yung pasakyan ko, maharang ang tao, hindi ko umaharang. Talagang, sabi ko, sa tao na yan, sigurado na akong panalo. Yung pagdating na ng panahon ng malapit na eleksyon, kinakapos ako. Yun na. Ano sa tingin mo dahilan? Ano problema? Ang dahilan yan Budget. Si Pacquiao na naman. Money. Money Pacquiao na talaga. May iba talagang lamaran niya. Ilang beses ka naman tumakbo? Tatlo na. Tatlo na? Tatlong beses na ako. Sabi ko, pag ako nakasampu ako, perfect siguro yan. Wala nang... Sa bagay, parang bar exam lang yan. Bar exam. Meron nga tayong, di ba, nanalo ngayon, yung kusiyan ngayon, iniba na anim matalo ata siya o 5. Ang ginawa niyang jingle, maawa na po kayo. Nanalo! Number 1, kusyal. Gawin mo yun. Gawin ko nga ngayon. Parang awa nyo na, please. Parang awa na po nyo, please. Hindi, kasi kaya ko naman nilanais yung ganun. Gusto ko kasi yung mga kaibigan ko, yung mga koneksyon ko. Kung sakaling papalarin ako, lalo dito sa baryo namin, adapt ko yung makuha ko yung connection doon, mahatid ko rito. Dahil marami kong kaibigan marasa matataas na tao, tapos yung mga may mga connection, merong mga na pwede kong hingin na tutulong rito sa baryo namin. Ganyan lang. Ang swerte mo rin kasi nakasama mo yung mga icons ng industriya. Totoo. Like Dolphy. Dolphy, yan. Kwento mo sa akin yung experience mo in meeting Dolphy for the first time. Paano mo siya nakilala? Oo, Tito Dolphy, talagang sobrang idol ko yan. Talaga idol ko yan eh. Ang nangyari dyan, extra ako noon dahil gusto ko mag-artista nga. Ang nangyari, gusto ko umextra doon sa kanilang show na Plaza 8099. Lahat kasi ng magagaling na komedyante nandun sa sitcom na yun. Nung papasok na ako sa Broadcast City, inawat ako ng gwardiya. Sabi sa akin ng gwardiya, sabi ko, extra po sana. Hindi pwede, dapat tawagan ka ng talent coordinator. Ganun. Kasi may mga extra diyan. Pinigil ako. Nandun ako sa labas, umulan pa. Parang ang script, umulan pa eh. Sabi ko, tatalayo akong papasukin ito eh.
Ang iintayin ko, yung bida. Yun na mismo. Sabi ko, yung Star. puno, yung star. Nagkataon, wala pa si Dolphy. Biglang dumarating. Alam na alam yung kotse niya, kulay green. Na Benz. Pagparada, bumaba. Dolphy, nakaternong white. Oo. Diba yung balahibo ko? Sabi ko, Dolphy. Nung tatakbuhin ko na sinalubong ng pants, naipit ako sa huli. Hindi ako nakapasok, dumiretso na sa loob ng studio. Madali na. Kanyari ako, hindi ako nakapor. Abang na naman ako. Abangers ako. Parang stalker ang dating mo. Stalker dating ko, oo. Kung pagmamasdan mo, kung may alala si Dolphy, baka kalakal, sino ko nakapong. Dumabas yung Dolphy. Eh talagang masang-masa yan eh. Nag-CR, hindi doon sa CR, Kaubeta. Sa isang puno. Doon siya nag-jingle eh. Umihi sa puno. Oo, hindi sa puno. Nilapitan ko. Paglapit ko ngayon, Natakot na ba? oo, sabi niya, nagano sa akin. Oo. Sabi niya, Hindi ka nag-ihi. oo, zipper ka kasi Dolphy. Papakit. Oo. Sabi ko, Tito Dolphy, Ang weird. Oo, sabi ko. Meeting nyo. sabi ko, gusto ko po sana makisali ro sa show niyo. Dito, marunong ka ba? Sabi ko, oo. Sabi ko, naroon na rin ako sa ganyan eh. Ganun ba? Tinitingnan ako. Inakbayan ako. Wow. Dire-diretso, inagdaan ako sa security guard na umawat Para sa akin. makapasok ka sa loob. Oo, sabi ko, Dolphy yung may hawak sa akin, yung security sa'yo, guard. no? Pasar sa akin yung security guard. Oo. Akbay ako ng Dolphy. Nasa ko pag-upo, andun, Panchito. Lahat, Babalo, Teroy de Guzman, andun. Sa table. Dumating upo na yung Dolphy. Sabi sa director, kilala pa yung director, Ross Andres. Direct Ross, subukan mo nga itong bata. Marunong daw dyan. Marunong mag-comedy ito eh. Sama mo sa eksena. Ano ba eksena pwede siya dyan? Pwede siya sa pawn shop. Wala naman tayong tao sa pawn shop. Siya yung tao ron. Sa pawn shop, tinawag na ako. Binabasa sa akin yung script. Nakita ko ka-eksena ko. Sargento Babalo. Siya. Siya ang ka-eksena ko. Di kinabahan ako ngayon. Yun ang ka-eksena. So walang audition to? Basta shoot Wala! On the spot! Galing ha? Oo. Pagpasok ko ngayon, di eksenahan na kami. Yung Dolphy, tsaka yung mga Panchito. Nung araw, may shot-shot sila eh. Mga inulood na gano'n. Siyempre, ginakaba. Oo, may shot-shot eh. Katingin sa amin nila. Quiet! Ika-quiet. Di tayo tahimik rin sila. Umiksena na ngayon yung Babalo. Sinasangla sa akin. Nagsasangla sa akin si Babalo na ano eh. Sinasangla niya yung baril niya sa eksena eh. Sangla. Sinusundan ko yung dialogue niya eh. Sinabi niya sasangla. Magkano? Sasangla ko to. Magkano? Ganito tubo. Ganito. Kukuhanin niya raw bukas. Timira. Sumusunod ako sa script. Inadliban ako ng Babalo. Bago niya ipasok yung sinasabi niya, sasangla, ginanunan ako. Nawawala ako sa eksena. Sabi ko, paano yun? Nawala ako eh. Di pinakiramdaman ko. Umadlib din ako. Inadliban ko naman siya. Binalikan ko ng adlib. Ganyan, umadlib ako. Pagkatapos ko umadlib, natapos kami sa eksena. Good take! Tapos, sabi sa akin, Tito Dolphy. Tito Dolphy, sabi niya, okay ka. Sabi niya, may stay niyo na siya. Mainstay ka na. Mainstay niyo na. Siya na yung may-ari ng pawn shop. Sabi ni Tito Dolphy. Di okay ako. Yun ang first appearance mo? Oo, first sa TV. Meron pa. Pagkatapos nun. Tinawag din ako ng Babalo. Boy, solo ako tinawag, hindi rin sa table nila eh. Sabi ko, opo. Susunod pag-a-adlib ka, sabihin mo sa akin. Totoo yan ha. Pag-a-adlib ka, sabihin mo sa akin. Medyo galit eh. Sabi ko, sir, paano kung sasabihin sa inyo, adlib nga? Kasi yung adlib, hindi ko sabihin sa kanya. Adlib, walang plano yun. On the spot yun eh. Ano sabi? Nagalit lalo? Lalo nagalit. Lalo nagalit. Eto nga, lalo nagalit. Di sabi ko, di tahimik lang ko. Bukuli ako sa sulok. Upo ang ganyan. Di upo ang ganyan. Di tahimik lang ako. Sabi ko, napagalitan pa ako. Sunod na eksena, eto ngayon, taping na naman. Siya uli. Oo, siya uli. Nakita ko naman siya. Naku, sabi ko siya na naman. Nilapitan ko na. Medyo... Hinamo mo na. Inamo ko na. Ka na. Pasensya na po kayo ako. Nadala lang ako. Idol ko naman talaga kayo. Sabi pa sa susunod So yung dialogue. Opo. So gano'n si Babalo, may pagkaano siya, suplado ng konti. Oo, hindi katulad din ng Dolphy. Na super friendly. Super friendly. Yung Babalo, minsan makikita mo nasa sulok, tahimik. Namamasdan ko lang gano'n. Si Panchito? Papito-pito. Paano? Lakad-lakad doon. Ang tawagan nila Jake eh. Alam ko tawagan nila Jake. Jake? Dolphy, tsaka Panchito, tawagan nila Jake. Jake! Ay, dinig ko. Tawagan nila. Kaya nga inuso namin ng Epic Kiso niya. Kaya tawag ko kay Epic Jake. Jake! Kasi Jake ang tawagan eh. Kaya alam ni Epic Kiso niya, Jake ang tawagan. Jake!
Si Panchito nakakatuwa rin. Nakakatuwa, tsaka yung mukha pag nakita ko Mabait. pala. Panay siguro sa, makulit sa studio, Oo. panay sigaw ng sigaw. Kunyari may dialogue, sinisigaw. To! Mga ganun eh. Wata to! Mga ganun siya, Panchito. Yun ang naman. Pero yung Dolphy, tahimik. Dolphy, Wow, tahimik. tapos pakindat-kindat. Oo. Pakindat-kindat. Pero pag pumunchline, no, matindi. Tsaka hindi Dolphy. nagsasalita. Pagka Oo. babasa mo ng script, susunod siya sa script. Pero mag-adlib siya. Pero adlib, bibitawan ka ng matindi. Kumbaga sa boxing, Oo. yung tinuro sa'yo na nakikita mo laro niya, Oo. hindi pala, meron pala siyang lihim na babanat sa'yo, kaya matatahimik eh. Ganun ang mga galing na Yan ang komedyante. Dolphy. Oh, Pero tutuwa ako ang bait niya, no? Na Mabait, hindi ka niya kakilala. Hindi ka niya kakilala. Binigyan ka ng chance. Pinistay ako. Tapos, ang nakakatuwa pa niya, mas lalo pa, noong panahon ng may gagawin na sa sitcom, Home Along the Airport, nagkaroon pa nga ng problema yan, GMA7 ako. May cool ka lang ako. Ayaw akong payagan ng GMA na pumunta ng ABS. Dahil may kontrata pala, nakalagay rin sa maliit sa likuran. Hindi ko nabasa. Exclusive. Hindi ko nabasa. Totoo yun, kaya medyo talagang pupata sa akin ng GMA. Hindi ka pwede, sabi. Hindi ka pwede ulit. Nagkataon, si Direk Ipepilino naman, kinuha yung show doon. Ang gusto ni Tito Dolphy yung sidekick, papartner doon. Ako, hindi matuloy-tuloy yung taping ng Home Along the Airport, iniintay ako pumunta ron. Itong Bayani, si Bayani naman, magulo yan. Tumawag sa akin yan eh. Taping namin ng call ka lang. Long, anong kotse mo ngayon? Yun ang tanong ni Bayani. Sabi ko, nakalansan ako. Bakit? Di pa kursunada ng expedition? Sikat na ng expedition. Oo. Sabi ko, gusto mo nun? Sabi ko, pero yun, meron na ako, tsaka lang pabili. Punta ka rito. ABS. Punta ka rito. Pagpunta ko ron, pinapirma ako kontrata. ABS. Pirma ako, binigyan ako noon time show. Paano mo naman gagawin mo? Siyempre, sabi ka ko ron eh. Binigyan ako ng masayang tanghali bayan. Kami ni Willy. Tama. Tapos binigyan ako ng gag show. Binigay sa akin yung Home Along the Airport with Dolphy. 3. Ay, lintik yung Long Mejia. Ayun, iniwan mo na yung kabila. Dito ka na. Pasensya, babalik. Ganito na naman eh. Sabi ko, trabaho lang. Hindi ako napunta ngayon. Yung kapartner ko na yung Yun na. Dolphy. Kami ni Dennis Padilla, sidekick kami ni Tito Grabe. Doon ko na kami lalo nagka-close na Tito Dolphy. Pati mga biruan, tapos yung mga kung paano siya dumayalog. Pagkakadialogan ko na kailangan totoo. Lalo pagka-eksena mo. Kailangan hindi ka, ready ka sumalo. Ready ka sumalo. Dapat kargado ka, full charge ka. Huwag kang lobat to. Magpitik nung hindi dapat makat eh. Nakakatch yung Dolphy. Sa misa lang eh, tumatawid. Dolphy, kaya nun, sabi ko, Dolphy, pidol na to. Kumbaga, hari yung kaharap ko eh. Hari. Meron lang ako request nung araw ko dito, Dolphy, nung gumawa kami ng pelikula Home Along the River. Si Dolph, meron na ako sa ngayon sa'yo. Christmas nun eh. Ano yun eh? Petro Manila Pinfest eh. Meron ako yun sa'yo. Ano yun? Kala nyo dito, Dolphy. Bigyan ko ng alin. Pakilala mo naman ako kay FPJ. Si FPJ, di mo nakita. Dali. Tinawag FPJ, bumaba. Saan yan? Sa Manila Hotel. Nandun, nagkataon. Ginagawa naman ni FPJ yung pagbabalik ng Lawin. Andun yung FPJ, talagang hindi ko na hindi ko na talaga, para na ako na-shock na ako, FPJ. Ang ganda na salita ni Tito Dolphy. Sabi niya, Ran, si Long Mejia, medyante. Sobra pala tayo idol nito eh. Lahat pala ng pelikula natin pinanood nito eh. Gusto ko rin makakarap, ngayon ka lang daw niya makita. Sumagot yung FPJ. Ngayon ko pa rin di siya nakita eh. Namayan ako, Long, ayun. Tapos hanggang sa may dumating ng balita nga na gagawa ng pelikula uli, si FPJ. Para kukunin ako ni FPJ na kasama sa cake. Yun, na hindi man nawala. Yun na yun. Oo, sinabi niya na parang, parang kukunin ako sa sidekick na gano'n. Basta may gano'n dumating sa akin na balita. Hanggang sa, ayun na, nangyari. Saka yan, sabi ko kasi, ayun, tulad ng mga, kaya ang artistang Pilipino talagang mahal-mahal ko yun eh. Lalo na yung mga tao, yung mga, tawrang tawag ko dyan eh. Yung matitibay, yung mga kalamat. Yung FPJ, basta tinanong mo ko dyan, may nakalaban akong sa game ka na ba nung araw? Hindi ko na mabagay yung pangalan ng kalaban ko. Matalino yun. Pag tinatanong ako tungkol sa mga science, mga ganito, mga ganito, hindi ko masagot. Tatalo niya ako. Meron kasabay kami. Nung itanong na, isa sa pelikula ni FPJ, ikinuwento ko, ultimo pangyayari lahat. Panalo ako, lusot ako, game ka na. FPJ, walang pelikula si FPJ na hindi ko pinanood. Tsaka Tito Dolphy. Sa pelikula, no? Oo, tsaka nung araw, yun ang ginagawa ko. Ang una kong trabaho, sintinda ko ng kurtina ng jeep sa Baclaran. Bago ko na... Ilang taon ka doon? Siguro mga 21 anyos ako. 21. Kasi ang nanay ko, tatay ko, maaga namatay. Kaya hindi ako nakapag-aral na mataas eh. Maaga naman. Tatay ko, pulis. Hindi ako nakapag-aral dahil nga ang nanay ko,
tinulungan ko ng maghanap buhay. May nagtinda ako sa Divisoria ng mga prutas kasama ako nanay ko. Tapos nagtinda ako sa vendor ako sa mga jeep. Kaya ang ginagawa ko, itinda ko, siyempre yung Divisoria, yung Recto, sunod-sunod na sinihan dyan. Eh, ang uso pa nung araw, pagka sinihan, di ba yung mga picture sa harap, binabasa ko na yun. Tsaka sa audio, CD audio, merong malaki speaker doon. Naidinig mo yung dialogue doon eh. Nung mamadali na ako, Dolphy, kailangan nandun ako. Sa unahan ako, ninanamnam ko. May dala akong pasit kanto, inuulam ko si Tito Dolphy. Tsaka FPJ. Basta pelikula. Yung dalawang haring yun. Basta yung dalawang pelikula, pinapanood ko yung mga pelikula niya. Pag nakita ko, sabi ko, sana makita ko. Kasi ginagaya mo rin. Oo, ginagaya ko paano yung timing nila. Tapos yung FPJ, hindi ko naman ako aksista, pero ginagaya ko yung pagiging ni FPJ, yung napapalitang sobrang bait. Ayun nga lang kinapos lang na hindi kami So mahirap lang kayo noon? Talagang may hirap ng buhay namin. Kung si Mayor Isko na kinakain niya pagpag, mas mahirap ako ron. Ang kinakain ko, pinagpagpagan ng pagpag. Malupit. Paano yun? Grabe. Ano yung pinagpagpagan ng pagpag? Di ba si Yorme Isko, kinakain ko niya pagpag. Yorme niya yun, siyempre, no? Yorme Isko. Maliit yun. Wala yung pani sa akin yan. Yung pinagpagpagan ng pagpag na kinakain mo, yung pakinain ko, pinagpagpagan ng pagpag. Tapos na kayo kumain ng pinagpagpagan ng pagpag, kakainin ko naman yung pinagpagpagan nyo. Ganun, malupit. Hindi. Oo, nung araw talaga hindi. Mahirap lang kami. Oo. Tapos as a vendor, anong mo? Paano style mo? Ayun, tinda ako sa Baklaran. Anong may mga t-shirt ako, ganito kalaki na mesa na mga t-shirt ako. Ayan, may mga t-shirt na mga t-shirt, tinda ko yun. Tapos may mga pulis siyempre. May mga pulis, bawal yung binibentahan ko. Kaya una akong kalaban ng mga nanguhuli nun. Kaya si Gabriel Go, kung nagkita na kami, baka magkagalit na kami nun. Then ako lagi nakikita ron. Tsaka meron kaming bata ron, nasa dulo. May huli! Ulahan na yun. Takbuhan na yun. Ako na may lamesa ko, oras na kasi nakasako yun, may balot na sako yan. Yung t-shirt nandun. Pag ginanong ko yung sako, balot yung sako ko na yun. Ibabato ko ngayon doon sa looban ng palengke yun. Meron naman akong kaibigan, babato ko. Tapos yung papaguli, pag hinata ko to, sarado yung tiklop yun. Wala na ako makikita, tayo-tayo na lang ako, pito-pito. Palakad-lakad ka gano'n. Nagkakauli, bawal nga naman yan. Ilang minuto lahat yan? Yung proseso ng paggano? Matagal din, mga 5 minutes, mabilisan yun. Mabilis kasi may truck sasakay doon, pag sinakay kasi yung sasakyan, parinda mo ron, ang mabigat, pagdating doon, may bawas na 100. Magkano 100? Bawas na. Wala ka namang reklamo. Kaya ako, ginagalingan ko na lang talaga. Sa vendor, magaling ako magtinda ng t-shirt. Diyan sa Redemptorist, kung tumira ako ng t-shirt nyo, may mga may mga salita ako dyan. Pagkaan mga bili. T-shirt. Tapos? Free size. Hindi kumukupas to. Pag kumupas to, sa harapan nyo, jojobosin ko. Yan yung mga banat ko nung araw to. So, nabibenta? Oo, tsaka yung t-shirt na yun, pag may pumupunta sa akin, kasi pag bumili ka sa akin ng t-shirt, pagka naisuot mo ng 2 laba yun, hanging na yun. Hanggang dito na yun. Umiliit yun, naging hanging. Ganun yung mga t-shirt. 50, dili mo naman, 55 pesos lang ang isa, 300. Ay, 55 pesos, tama. Yun, ganun ang bentahan namin. Ayun ang pinambuhay-buhay namin. Tapos nagtinda ako ng kurtina ng jeep. Tapos sa kurtina naman jeep, nakakita ka na ba nang nagtitinda ka ng kurtina ng jeep, naglalunch ako. Sa gitna ng kasada. Naglalunch? Oo. Nananghalian. Traffic. Habang nagtitinda ako ng kurtina ng jeep, doon ako nananghalian. Yung supot ng ice ng yelo, may kanin yun. Babahugan ko yun. Ng bopis, pinipiga-piga ko yung pasok yun. Habang nagbebenta? Nilalamutak mo yun eh. Konting minudo, nakalagay. Habang tinda ka, minumod, nakain. Kaya wala sa akin yung kumakain sa labas. Ako wala. Street ako kumain. Pero tinan mo na, may restaurant ka na ngayon, no? Gutom ka. May-ari ka lang ito. Hindi na naman. Sabi ko, pantawid-tawid lang ito. Pero si nanay mo, wala trabaho nun? Ang nanay ko kasi, unang tinda siya ng mga prutas sa Divisoria. Sabi, nung mag-edad na, sa bahay na lang siya. May bondary ako sa kanya, 60 pesos 120, isang linggo. Kailangan niya, matik yun. Lalabas ko yung 120 na yun. Oo, 60 pesos. Dalawang tinda ko, 60, 120, isang linggo. Kailangan sa nanay ko, ibigay yun. Malinis yun. Malamig ang ulo nun. Pagka yung Pag wala? Ay, pag wala. Ano? Medyo mainit ang ulo nun. Medyo madidinig mo ang sigaw nun sa kabilang bahay, madidinig mo ang bibig.
Nagpaparinig yun. Mga hanggang kailan mo ginawa yung pagtitinda? Matagal din. Tagal. Matagal. So kilala ka doon sa Baklaran? Baklaran. Oh, Kasi nagkakita ko niya. Silong. Kaya silong, ganun. Nahuli ka na rin dati? Nahuli na ako. Oo, nung mahuli nga ako, nahuli ko, tinusok pa itong daliri ko eh. Nagkarayon eh. Bakit? Torture ka? Hindi. Dodonasyon ka pa rin ng dugo. Bakit? Pag hinuli ka, magdodonate ka ng dugo para magdodonate ka. Mayroon ka naman, bibigyan ka naman ng pera. Kung baga, hinuli ka, para, di ba yung blood bank, parang tusok. Pang-test gano'n? Oo, yung pang-test. Bibigyan ka naman. Bibigyan ka, papakainin ka naman ng balot. Tapos bigyan ka ng konti. O yan. Yung pala yung pinakahuli. Diyan ako nahuli naman nun sa Divisoria. Ay, sa Quiapo. Ayan, ganyan. Kaya dahil sa huli naman ako sa Araneta Coliseum. Ay, sa Araneta, yung parking doon. Maglilinis ka naman ng CR. Dadaling ka naman doon. Grabe, ano mga pinagdaanan mo, Nung araw talaga totoo yan. Kaya yung pagka nagdadaan ako, tapos madadaan ako ng Baklaran, binakong yung bintana ko, tinatawag. Patawag ko sila. Yan doon pa nga. Boy Bangkay! May mga kaibigan ako noon eh. Andun pa sila. Sila tayo pa rin. Si Boy Bangkay. Vendor pa rin. Vendor pa rin. Oo. Sila pa rin andun. Ako sa iyo na. Tuwan-tuwa sila sa iyo dahil sikat ka na. Oo. Marami. Meron pa nga akong kakilala na mamalimos eh. Hanggang ngayon nakikita ko pa eh. Ano na rin yun? Umasenso na rin yung mamalimos na yun eh. Nagkaroon na siya ng second branch. Dati sa Baklaran lang siya. Meron na siya sa Divisoria. Namamalimos din. France na kayo. Napalimos eh. Franchise na. Grabe. Ano nangyari doon? May franchise na mamalimos kayo. Oo, ganun yun. Ganun. Hindi lang buhay, no? Dapat pala ikaw yung kinuha, hindi si Diwata sa vendor party list. Oo, vendor party list. Sabi ko, dapat congressman ka na dapat ngayon. Ako talaga yung vendor party list. Oo, talagang lahat. Kasaysayan niya ng pagtitinda, lahat. Alam ko yan. Nung araw, nauso pa yung, nakakita ka na ba ng bidihan ng sombrero tsaka ng Ray-Ban eh. Inaalok na sa'yo, suot pa ng mama. Gano'n? Sa Baklaran. Sa Baklaran, ha? Kunyari, ikaw, nakatang ganyan. Halapitan ako noon. Doon ako nagkakaroon ng mga... Hindi mo na. Sumurayban. May vendor ka, siyempre. Magkano? 150. Asaan? Suot pa ng mama yun. Butang na i-isnatin pala sa'yo. Tsaka pag na-isnat, papasa sa'yo, mabilisan nyo, bahit ka ka ng 150, tago ka agad ko. Ay, kaya, gano'n yun. Ibang klase, iaalok niya, suot pa. Gusto mo ng cup, maganda yung cup. Chicago Bulls. Chicago Bulls, 85. Anong kulay? Kulay puti na may orange dito. Nakita ko suot ng mama. Asaan na? Suot pa ng mama pagtalikod, mabilisan na to. Totoo yan! Totoo yan? Totoo! Ako hindi ako kikwento. Kahit itanong sa mga tahon natin, iba yan, Ganun ang style ng araw niya. Kaya, klase. Oo, tsaka ang dami mong kaibigan doon. Lahat ng kaibigan mo doon, puro marami kang kaibigan. Maraming mga enterprising yung utak mo. Oo, mga galing doon. Tapos ako naman, pagka ang t-shirt ko na lang, kunyari, 100 na lang, 12 na lang yun. May daya yun. Para magbukhang marami, lalagyan ko ng ilalim mga basahan yung sako. Tatabunan ko yun, magpaparang bundok yun. Ang tingin ngayon, maraming paninda. Pag angat mo isang t-shirt sako, makikita mo. Wala ng pera eh. Kasi kailangan mo na naman, kukuha ka na naman sa Bombay eh. 5-6 eh. Re-renew ka na naman eh. Re-renew ka. Pag naka-renew ka na naman, puno na naman yun. Pero pag natapos ka na, malapit ka na mag-renew, bumababa na yun. Ganun ang buhay doon. So, kailan natigil yung pagbebenta mo? Nung nung mag-artista na. Yun na yun, nag-walk-in ka? Oo. Nung sabi ng nanay ko kasi, medyo nagkakaulian na. Dahil, tsaka kami sa tag-ulan. Pag tag-ulan, may nang magtindi. Napunta na ako, sabi ko sa nanay ko, Nay, gipit na ako. Gipit na tayo. Meron na akong isang paraang gagawin. Kala nanay ko, mang-hold up ako. Hindi, kala nanay ko, papasok ako sa sindikato. Ano gagawin yan? Hindi pa sinabi ko sa'yo, sabi ng nanay ko, medyante nanay ko. Hindi ko gagawin yan. Kahit nagiinom tayo ng sinok, sabi niya, kahit nag-uulam tayo ng sinok, huwag kang gagawa ng masama. Hindi, mag-artista na ako. Sabi nanay ko, ano? Basta gulat na sinabi mo. Mag-artista ako sabi ko na. Kailangan sabi ko, kailangan, nagipit na ano ba hinahanap? Tall, dark, and handsome, sabi mo. Pasok ako rin Oo. Dapat naunahan lang ako nung araw ni Cesar Montano, ako gaganap na machete. Pwede. O yun, nag-artista na ako, yun na yun. Yun yung kay Dolphy. Hindi ba yung bago nag-Dolphy, nakapanood yung second sa TV, Joke Forum, Channel 4. Sige. Yung Joke Forum, gagawa ka ng script, ikaw ang mag-a-act doon sa harap ng camera. Gumanap ako nag-champion, ako nanalo. Ang panalo, 2.5 Ang laki. Nung makuha ko nga yung 2.5 pagsakay ko ng bus, hawak-hawak ko yung 2.5, puro tig-100 pa nun Ang tingin ko sa lahat ng katabi ko, hold upper Hold upin ako 2.5, taguntag. Bibigay ko sa nanay ko, taguntag ko
Tsaka lahat ng kasabay ko sa bus, nakatingin ako, putang Oo, praning. Tamang praning ako eh. Tamang inaala ako eh. Oo. Eh, Tawa ka lang 2.5. sir, tawa ka. Eh, pagdating ko sa nanay ko, Nay, 2.5. Nabibig sa nanay ko, Nay, 2.5 yan. Eh, puro sandaan eh. Sabi ko, pingin mo na po mag 500. Sabi kami gagawin. Eh, siyempre, magkakalangan naman natin magpaandar sa mga tropa. Tuloy-tuloy na, nag-artista na. Hanggang sa nakilala ko na ko si Herbert Bautista. Nung gawin ni Herbert Bautista yung Bistik na sitcom, ako pinili ni Herbert na kadikit niya, sidekick niya. At napakabait din niya, Herbert. Laki na itulong sa kanya. Herbert Bautista. So, ano first mo? Jokporo. Jokporom? Jokporom? Oo, sumunod. Palawa? Plaza 8099. Yun ay Kidolfi. Oo, tapos yung Channel 2, Budoy, si JB Santos kasi kata nun. Kasama rin ako ron. Ayun, tuloy-tuloy na hanggang sa nagbigyan ako ng break, yung Cool Ka Lang. Diyan na yung pangalang Long Mejia. Si Dagul, short ang pangalan talaga niya, si Dagul. Doon idinikit. Dahil, short and long. Oo, short and long. Tandem kayo. Oo. Ito nga, dapat napunta si Dagul dito. Sabi ko, interview, makasama, mapanood mo na siya. Hindi pwede, hindi. Masakit daw yung paa, hindi siya makapag-drive. Hindi siya Seryoso ka? Papatawa ka eh. Hindi, talaga papunta dapat na. Talaga kasi Tagol, pumunta rito. Hindi nga lang, masakit daw yung binti niya ata. Nakakain ata ng sisig. Naabot niya yung ano? Ay, hindi, doon na malupit sa kanya. Kaya siya madalas mauli. Kasi nakikita, walang driver yung sakyan niya. Naiwan niya. Yung makakita nakikita yung pan eh. Yan o, yan si Dagol eh. Mapay. Hello, Tagol. Hello, Dagol. Next time, ikaw naman ha-interview namin. Medyo tumaba kasi. Medyo lumaki si Dagol. Ayun pala yun, short and long. Oo, yan si Dagol. Yung kainaman naman kay Dagol. Siyempre, kaya nababanggit si Dagol, kaibigan ko yan. Minsan tatawag sa akin yan. Ala kaming lihiman yan eh. Si Dagol din kasi, maaga na uli na yan. Wala ng tatay at nanay yan. Si Dagol. Kaya wala nagpalaki. Hindi, nakita. Hindi, ganun na yan. Yari tayo ni Dagol dito. So, mabalik tayo sa mga kaibigan. Si Jan naging close din kayo ni Jan. Oo, sobrang close kami. Anong kwento niyo ni Jan? Si Jan Estrada naman, mula nung maging MTV, magkasama kami niya. Talagang sobrang ano ko niya, hinahanap kagad ako niya. Tapos yung gagawa ng sitcom niya. Ilang sitcom ginawa namin yan eh? 3. Laging ako yung nilalaban niya ng ano sa producer. Hindi. May piano ko sa kanya. Ito partner. Ay, hindi. Silong ang gusto ko partner. Lagi yan? Lagi yun. Pag hindi silong, ayoko na. Basta may sitcom si Jan Estrada. Dikit yung Long Mejia doon. Basta sitcom na comedy ha? Oo, parang Dolphy, Panchito yun. Pero sa Batang Quiapo, magkasama rin kami, pero hindi kami hindi kayo magka-eksena. magka-eksena. Oo, iba kasi siya. Siya nagpasok sa'yo? Hindi. Si Coco rin. Coco Ayun, papasalamat din kay Coco Martin. Kaya itong darating na wala mang September 27, abangan nila yung Wais at Eng-Eng. invite mo na sila. Ini-invite ko kayo, September 27 po sa social media, under ano yan, makapanood nyo, malalaman naman yan. Wais at Eng-Eng. Alam niyo na po kung sino si Eng-Eng doon. Si Jan Estrada. Ayun, kami Anong role nyo ron? Anong karakter nyo? magpisang kami na Magpinsan. gusto namin maging maging agent kami. Maganda yun. Comedy. oo. Masaya yan, no? Bukas, araw na linggo taping. So may taping ka na naman tomorrow. Oo, tomorrow. Ayun. Tapos, nung pandemic, napapanood kita sa... Nakikita ko susulyapan ko sa YouTube yung Pitmaster eh. Oo, ayan. Ikaw yung host dun. Tapos ini-interview mo si Atong Ang. Maganda. Gayahin ko to. Aba, ito pala eh. Toy, pakitawag naman si Repa Pips. Sabihin mo nandito na yung kaibigan niya, si Repa Pips, Master Long Mejia. At pakikuha na rin ako ng tubig na malamig at inuhaw ako eh. O, Repa Pips, gusto na. Repa Pips! Aba, ikaw pala yan. Simple-simple ka. Siyempre, bahay lang tayo lagi. Ganyan ka lang. Sabi, ako kasi sa bahay, ganito ako eh. Naka-trubinize pa nga ako minsan. Ganyan pala. Teka muna, may tanong lang ako. Pwede ba nga ba nag-uusap tayo? Alokin mo naman ako ng upuan. O sige, doon ka na lang. Hindi tayo. Halika mo. Yes, mga Repa Pits. Siyempre, ito inyong lingkod. Repa Pits, Master Long Mejia. Kita niyo naman ang Pit Master. At siyempre, isang karangalan ko. Makaharap ko aking Repa Pits. Hey, Repa Pits! Gusto ko? Repa Pips, gusto na. Nag-ikot ako hindi. Siyempre, Hindi ka ba ba si Atong Ang? Hindi naman kami masyadong mag-ibig. Kumbaga, binagkatiwalaan ako, ini-interview ko yung kanyang Pit Master Foundation, tumutulong sa mga bawat tao. Tapos yung mga paano mga pagpapala, negosyo ng pagmamanok, ganoon. Tapos, Parang host ka doon? Oo, ini-interview ko yung mga ibang mga sabungero, ini-interview ko sila, gano'n. Tapos yung foundation, namimigay ng mga tulong, namimigay kami ng mga bigas, gano'n, dahil katapos na ng pandemic. Yun.
yung kay boss. Tapos in-interview mo rin siya, nakita Oo, ko. na-interview ko siya. Natatawa siya sa'yo eh. Oo, nag-interview kami, pinagluto niya ako ng Ikaw steak. natakot pag nagpapatawa ka, baka mapikon sa punchline Hindi, mo. Ha? mabait naman yan. Mabait ba yun? Mabait naman si Boss A, mabait naman yan. Mabait na tao naman yan. Oo. So okay naman kayo? Oo, naman. Kaya anong pakiramdam mo na siya ngayon ng naiipit doon sa issue ng mga missing sa Bungero? Siyempre, nakakalungkot. Sana kahit pa paano, sabi ko nga malagpasan ng mga kanyang nagdadaanan. Basta tayo, siyempre, hanggat meron namang pag-uusap dyan. Kung ano man. Basta ako sa paniniwala ko na para sa akin, mabait sa akin si Boss A. Pero hindi siya nagbigay ng kotse sa'yo? Hindi pa. Hindi ako naliligan. Pero binigyan niya ako ng trabaho. Nung panahon ng pandemic yun. Well, abangan natin kung ano mga mangyayari, no? Oo, abangan natin. Medyo mabigat na issue yan. Oo. Anong tingin mo, anong pananaw mo sa yun nga, nabanggit ko sa'yo kanina na ang parang asset mo kasi yung pakikipagkaibigan mo eh. Marunong ka makipagkaibigan, marunong ka makisama. Kasi ang kaibigan kasi, pag-ibigay sa tao, unang-una sa lahat. Huwag mo siya kukontrahin eh. Number 1 yun. Kasi pag kinontra mo, hindi na kayo kaibigan. Kaya kailangan, number 1 yun, siyempre. Pero pag may mali naman siya, dapat punahin mo. Pag namang may mabuting ginawa, punahin mo rin. Kasi pero pag kaya ko, puro kontra gagawin. Saka siyempre, huwag kang tulad ko bilang isang artista, tapos may kaharap ako na medyo mataas sa tao. Lumalagay ako sa dapat kong kalagyan. Kung eto siya. Hindi ako gumaganon sa kanya. Dapat eto lang ako. Dapat panchito lang ako sa kanya palagi. Yun ang sikreto. Hindi ka dapat mas doon kanya star. mamali. Oo. Kasi may nangyari niyan. Totoo yan. Ito, babanggitin ko rin. Sa mga kaibigan ko rin. Mayor John Villanueva. Napakabait din sa akin tao niya. Nakakatawa yan. Mabait siya si Mayor John. Marami kami, magkakasama kami, kumain kami, madaling araw na. Mga estudyante, nagpa-picture. Gusto ng mga estudyante, sila lahat magpa-picture sa akin. Walang kukuha ng camera. Ang naabutan ng camera, si Mayor John, siya kumuha sa akin. Pag-exit namin, sabi niya, may bawas kang bigay sa akin. Mabait yan. Yung binati ko rin pala sa Mayor John, thank you rin. I'm very congratulations na natin. Magaling na Mayor ang buka. Sana I'm sure napapasaya mo yung mga mga kaibigan mo. Kaya ikaw yung life of the party. Ganun yan. Pagka minsan meron silang harapan, may get-together silang pamilya. Tatawagan ako niya. Sabi sa akin, Loko, saan ka? Sabi ko, ito sa bahay. Punta ka rito. Ano meron? Birthday ng lola ko. Punta ka rito. Pag sinabi nung punta ka rito, sigurado pagbalik mo nun Meron na. dadaan ka ng SNR. Social na ako ngayon, SNR. SNR ka na kayo, no? Big time na. Hindi, siyempre, talagang gano'n. Mga galante, alam mo may mga tao na ganyan, hindi mo na tinatanong yan. Basta ramdam na nga ganyan. Dahil natutuwa, lalo ng panahon ng pandemic. Alam naman natin lahat talagang wala. Napakaraming tumulong sa akin mga kaibigan ko. Ito nga sa pagkakataon din na to na susunod nila, nanonood din ng vlog mo. Yan. Talagang pag nadilig din lang nakita nila may text na ako nun matik na yun. Parang napapagbibigat na yan. Si Alex Lustre na kaibigan ko. Iba yan. Yan, sabi nga, banggitin ko. Tsaka si Boss Henry Alcantara. Iba yung mga kaibigan ko na yan. Kaya love na love ko yan. No? Kaya lahat na nga sila, Boss G. Every, iba yan. Ganun lang. Kaya sabi ko, ang kaibigan, yun. Hanggang sa dulo talaga. Basta't marunong ka makisama. Marunong ka makisama. Babalikan ka lang sa kabutihan. Tulad ko, hindi ko naman, Kaibigan. maliit lang naman ako artista, hindi naman ako naging superstar. Diba? Hindi naging ko rin, no? Oo, icon ka na rin ng comedy. Oo, tulad yan, yung mga rami. Ang bilis mo, hanggang sulo. Ang Governor Toto talagang tumutulong sa akin, mga lahat. Kasi ginagawa ko na, pag tinawag naman nila ako, nandun naman yung, hindi na ako nagsasabi ng ganito. Basta mag-show ako, tulungan to, ganito, punta ka dito lang. Ganun lang ginagawa ko. Tulad. And lastly, Long, experience mo with Coco Martin. Ano hindi mo makakalimutan? Ang hindi ko makakalimutan kay Coco Martin, siyempre yung nga, pagka meron siya, lahat naman halos siya ng ginawa niyang show, yung Batang Quiapo, yung Provinciano, lagi niya akong kasama, tinatawag naman niya ako. Lagi naman ako naalala niya. Kaya lahat naman eksena ko siya naghahanap sa akin doon, laging karakter ko, hindi nakikita na, napatay ako, basta nawala ako bigla. Kasi meron siya abang abangers siya. Abangers. Mabait si Coco Martin, kaya lang talagang pag sa trabaho, seryoso. Iba si Coco Martin. Talagang pagkaano lahat, talagang tuturo niya sa iyo lahat. Ito, pati kahit sanay ka ng sa camera, tuturo sa iyo ganito, ganito, ganito. Tapos pababayaan ka niya ng dialogue mo. Pwede ka mag-adlib? Oo, sa kanya na. Basta huwag kang lalayo. Bahala ka niya, alam mo na yan. Alam mo na, tirahin mo to. Alam mo na yan. Tirahin mo. Naging magkaibigan din kayo? Oo, nagkakaibigan ko naman si Coco. Kaya kala, sobrang busy ng tao na. Oo. Talagang, halos sa araw-araw, nasa trabaho yun. Pinakalibangan nung gumawa ng komersyal. Yun ang Libangan niya rin. Libangan lang eh. Anong greatest lesson na natutunan mo sa Comedy King na si Dolphy? Pagmahal sa kapwa.
wala kang sisinuhin. Dapat pantay-pantay. Kaya ano siya yung pinaka-ano, wala. Basta palagi, isa pa natutunan ko sa kanya yung pagiging generous niya, yung gano'n. Basta kailangan ng tulong, hindi na siya magsasalita, saan mo gagamit. Iba yun eh. Kaya nakukuha ko rin eh. Kaya lang di kasi lalim ng bulsa niya yung bulsa ko eh. Basta si Tito Dolphy, hawakan mo ganito yun, minasahe mo yung pera na yun. Iba yun. Tsaka mapagmalo, tsaka pagkain nun. Pag kumain yun, Di pwedeng di kayo kumain. oo, tatawagin ka pa nun sa baba. Nasama ko sa Amerika yan, nasa hotel kami, tatawagin ka pa nun. Dito ka na mag-breakfast. Punta, dito ka na kumain. Yung ganun yung Dolphy. Tsaka yung pagkain mo, kumakain mo ganyan. Ano ba yan? Sabi ko, ito ano, sarap to. Ano? Iba. Iba talaga, no? Oo. Iba yung, silang dalawa, FPJ. Yung FPJ lang talaga, di ko nakain. Pero yung Dolphy, nakita ko lahat. Pati yung, nung mawalan ako ng show. Kasi nangyayari sa artista yan eh. Yun ang isa sa mga malungkot, yung mawalan ka ng show. Pinuntahan ko si Tito Dolphy. Binisita ko lang. Tinanong niya, anong show? Sabi ko, wala. Yun hindi ko malimutan sa kanya. Tapos tinapik ako. Ngayon ko na alam, mabilis pala kamay. Pag tapik sa akin gano'n, may bulsa ako rito. Ginanon ako eh. Pag exit, tumayo na, sabi niya, take na ako. Share ka. Maya, parang may papel. Unang pagtinig ko, cheque. Cheque. Bigyan niya sa akin. Tapos sabi ko, Tidolps. Galing, no? Magkano? Magkano check? Biruin mo, siguro mga 10 taon na yun eh. 20,000 eh, magkano na yun? Baka mga 100,000 na yun. Oo, gano'n na yun, no? Iba, tsaka Pero totoo pala talaga, no? Napaka-generous niya. Generous, hindi yung Dolphy, oo. Tsaka nakakita nun eh, magbibigay ng may binigyan ng pera, chinikehan eh, pinayuko lang. Natawa ko ron. Yung taga-masahe niya, pinayuko niya, walang table eh. Yung po, pinirma niya yung check eh, binigyan niya na. Iba yung Dolphy. Iba. Kaya sabi ko, makuha mo lang yung kapyangot ng Dolphy. Kapyangot! Yun na, artista ka na, talagang komedyante ka na. Iba ka na. Sabi ko, ito na yung, ano, iba yung, ala pa rin akong makitang gano'n eh. Oo, nag-iisa lang yun. Nag-iisa, sabi ko, sinasabing, halimbawa sinasabi, FPJ, iisa pa rin yung FPJ. Basta iisa sila. Wala nang ano yun eh. Wala nang ibang hulmahan yun. Yung hulmahan nila, tinapon eh. Sila na lang yun. Sinira ng hulmahan nun eh. Yung Dolphy, FPJ yun. Kaya sabi ko, mga ano ko, iba yun. Basta iba. Anyway, itong pagtatayo mo ng negosyo, ano ito? Part talaga to ng preparation mo? Kasi ang showbiz may pagka-unstable to, di ba? Oo, alam naman natin yun. So, buti ginagawa mo to. Oo. Nag-i-invest ka. Kasi mahirap din yung minsan, dumarating sa time mo yung aalis ka, na time na nakita mo yung zero balance ka, ay paano, meron kang dudukutin na, pahinga muna ng ano yan, pangiram muna ng panggas dyan. Tsaka ayoko rin yung kahit may bisita akong dumarating. Tsaka hindi, may inom na may ganito, kahit paano may nasasabi, ayoko rin kasi makita yung, hindi naman sa inaano ko, natutunan ko ibang komedyante, ibang artista, ibang komedyante, nakikita ko nga na naging malungkot ang naging daming gano'n, di ba namamatay na mahirap? Mahirap din. Ako naman sabi ko, hindi naman ako mahirap, hindi naman ako mayaman. Baga nasa level lang, okay naman ako. Bukod dito, ano pang business mo? Papatayo ko 4 na building dyan sa... Wow! Stig, ha? Oo, mabigat nga, nabili kong lupa. 4 lang, Hindi, 4. Nagpatayo akong building, tinigil ko. Nakabili kong lupa. Patayo ko ng building doon. 10 floor. Pagtalikod ko po, first floor na lang eh. Yung lupang nabili ko, puro kumunoy. Puro po. Mali. Hindi, joke lang. Meron pa ako isang shop dyan na yung Vision Appliances. Ayun, salamat sa pagtitiwala sa akin, endorser ako nun. Siyempre, bilang endorser, sinabi kong bigyan ako ng kapital para... Parang industrial partner ka? Yun, meron ako gano'n. Meron dyan. Nasaan yun? Pinay. Ayan na si Julius. Alright, so, eto na. Ayan. Tell us about this store. Ayan, ito yung Vision Appliances. Isa sa mga ini-endorso ko to. Ngayon siyempre, salamat sa Vision at binigyan ako ng konting negosyo rito. Kahit pa paano. Ito. Ano mga binibenta mo rito, mga produkto? Ito, may mga takure, may air condition, Wow. TV, mga electric pan to. Speaker, Rice cooker. Rice cooker. Ayan yung ano ko. Kapag magpaparaffle ka pala sa Christmas, dito ka na bumili. Dito ka na bumili. Paraffle dito na. Dito na yan. Pag nagparaffle ka, dito na yan. Murang-mura lang ang halaga. Ayan yan. Ayan mga presyo, naka-sale. Ayan. May mga bag ka pa, Sarah. Sa'yo rin ba yung bag? Siyempre. Sige, doon tayo sa bag. Hindi, may mga tinda-tinda rito, mga ano yan. Reselling. Ito meron siya. Ayan, meron dito. Wow. Dito. Ayan.
Galing ba kay Jinky Pacquiao to? Wala ba kay Jinky? Pag kay Jinky dinala mo rito, puno lahat ito. Ayan. Ito, yan. Sa anak mo to, bale. Oo, yan. Vision Appliances. Ayan. Pag gusto mo ng mura, Vision Appliances. Oo. Ayan. Dalawang yun ang iyong negosyo. Oo, dalawa. Tapos yung business. Tapos pagbablog. Ah. Isa sa pantawid ko rin yan eh. Oo, Yung taas din ang mga views mo eh. Oo, Sa pagbablog vlog siya. mo. Tapos yung mga racket-racket. Ayan, yung show. Oo. Pero wala kang bahay sa Manila. Dito ka talaga umuwi. Wala Sa akong bahay Kalumpit. sa Manila. Oo, walang bahay. Dito lang. Oo. Hindi ako sanay nga sa Manila kasing gusto ko lang dito yung paglabas ko eh, nakikita ko yung mga pasuwit ng mga maya, mga pipig. Yeah. Yan lang, ganun lang ako eh. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Buhay probinsya, ganun. Long, ano ba, ngayon sa industriya ba, yung mga bagong artista ba ay, ano napupuna mo sa kanila? Meron ba dapat i-correct sa mga ugali ng mga bagong artista? Compared sa mga naabutan mo mga... Oo, meron Mga na. ano, Eh, mga marami rin ako nadidinig kasi kapwa ako artista, yung mga veteranong artista, meron daw mga bagong artista Oo, kayo, eh. pero parang Oo, medyo... parang may attitude, May no? attitude. Oo. Sabi ko sa kanila kahit kailan, huwag sila magtatayo ng vulcanizing. Tama. Oo, nagkakaroon ng hangin. Merong ganun eh. Merong nakita mo na siyempre yung respeto mo ron. Oo. Yung respeto mo, kahit na ang talent pin nun, 3-4 na doble ng talent pin mo, pero veterano, yun, nandun pa rin ang respeto. Doon ko nakita yung, diyan ko nakita yung Coco Martin, na lahat ng veterano, nagmamano siya. Inaakap niya. Inaakap niya yung mamano siya. Doon ko nakita yung pagiging mapagbaba niya. Kasi iba yun Respeto, eh. no? Kahit sabihin pang ang tating talent pin nun, 100. Ngayon, dahil hindi na siya, naging 30 na lang, ikaw naman 200. Oo. Respeto mo dahil yun eh. Sabi niya, sila yun ng ano. Kaya ako, respeto ko sa lahat ng matatandang artista, lahat ng nakikita ko talagang nilalapitan ko, nakipagkwentuhan ako sa kanila. Talagang gusto ko makapulot sa kanila ng kwentuhan. Lalapit ako, pagkwentuhan ako. Kahit tapunan ko mga 3 minuto, may kwentuhan eh. Mas gusto ko silang Ang sarap eh, di ba? Pagkakwento mo yung mga veterano. Veterano, Ano natututunan? iba. Marami kang Sa matututunan. history. Natutuwa ako na magkaroon ng YouTube. Tuwa ako eh, YouTube. Napapanood ko yung mga pelikulang luma. Oo. Totoo, libangan ko. Ayan, aminin ko sa lahat. LBN Pictures. Sampaguita Pictures. Nanonood ako yan. Hanggang ngayon, ha? Pinoy Classics movie yan. Pinanonood ko lahat yan. Yung mga pelikula na yan. Tapos nakakahugot ako ng... Kasi hindi na alam ng kabataan ngayon. Ngayon huhugot ako rin sa kwento. Halimbawa ni Aping Danda, napanood ko yung Magic Bilao niya. May joke siya ron. I-adapt ko siya ngayon. Kasi wala naman naluluman joke eh. I-adapt ko ngayon. Nakakita ako nung kay Tito Dolphin. Matagal na. Kukuhanin ko, babaguhin ko lang. Titwist ko lang ng konti. Kumbaga sa menudo, lalagyan ko lang ng hotdog. Para maiba. Pero yun din yung joke. Yun din yun. Yun din. Aangangan ko lang ng konti. Actually, ang taas nga ng interest ngayon sa mga ganyan, eh, di ba? Sa mga TikTok, makikita mo yung mga lumang eksena nila. Lumang eksena nandyan na. Nakakatawa yung maiikli lang, may punchline sa ending. Pagputok, pagbato. Iba talaga ang comedy sabi ron, ko. eh. Kaya ngayon sabi ko nga, itong mapapanood namin. Kaya kami ni Jan Estrada. Oo. Puro yun itong mapapanood ng mga, mga dito yung mga dito yung 80s, 90s, 70s, yung mga joke na ginagawa namin. Huwag ko konti, lalo yung Chiquito. Hugot ako ron. Yung mga Chiquitong dialogue yun ang libangan ko. Hindi ako nanonood Netflix. Hindi ako nanonood. Ay, wag magkakaano. Pero hindi ako Netflix. Pero hindi Tagalog na talaga. Talagang, pagdating ko na yan. Pag nakapelikula ako ng mga dalawa. Ano pinaka all-time favorite mo sa lahat ng mga pelikula na panood mo? Kay Tito Dolphy, yung Captain Barbell. Oh, okay. So gusto ko yan, Okay, Captain Barbell. Kaya aping daldal naman yung Magic Bilao. May bilang gumagano. Kung meron ng gusto kong gawin yun eh. Magic Bilao, gusto kong gawin yun. Kaya Captain. Madali lang gawin yun. Di naman ganun kataas. Lalo ngayon, ang dali ngayon eh. Oo. Ang dali, kaya mo ngayon. Gaganda na. Parang indie lang, kayang-kaya Oo, na kaya gawin. yun, Or vertical cinema. Uso Tsaka ngayon. madali ngayon kumuha ng pelikula dahil sa gamit. Oo, marami na ngayon. no? Nung araw, meron ka pang crane. Ngayon, ano na lang. Drone. Drone. Oo, tama. Makikita gano'n. Uy, ang saya na kwentuhan natin. Doon sa mga dadaan ng Kalumpit, invite ko sila dito sa yung restaurant. Oo, siyempre, dito iniimbitahan ko po kayo rito sa may Barangay Pungo. Dito sa bahay namin sa Kalumpit, meron po akong maliit na kainan dito, yung ML Inasala. Dito po, punta po kayo rito. At siyempre, pag mapapasyal ako sa inyo, magkita-kita tayo. At siyempre po,
Meron din ako sa Santo Niño, yung Vision Appliances po, nandyan. At sa buong naman, sa ibang mga mall, meron na po yung Vision Appliances. At ano ang mensahe mo sa iyong mga tagahanga? Siyempre, ang mensahe ko, huwag kayong magsasawa sa pagtangkilik sa akin. At siyempre, lagi niyo po sana akong subaybayan. Alam niyo naman, isa po kayo sa mga nagpapakain sa akin, ng mga supporter ko. At huwag kakalimutan, panoorin yung YouTube channel mo. YouTube channel ko, invite mo yung sila. Master Long Mea po, YouTube channel natin, yung aking TikTok, saka yung aking FB page. Sana po supportahan niyo palagi. Andun po yun. At minsan nagla-live ako. Lahat po naman kayo ay aking binabati. Lagi ko naman kayong binibigyan ng pagkakataon na patiin ko palagi. Siyempre, sa mga lalabas ko po mga shows, abangan niyo po yung Wais at Eng namin with John Estrada. Malapit na po yan. Siyempre, salamat. At isa sa mga parang pangkompleto rin po bilang Long Mea ay nakapanayam ako ng ating kaibigan sa Julius Babaw. Ayan. Siyempre, alam mo naman nung araw sa Diyos lang ako nanonood siya eh. Kompleto na ng ating araw dahil napaligaya mo kami. Nabigyan mo salamat. kami ng magagandang kwento. Thank you, Long. Good luck sa'yo. Okay, thank you rin. Kita tayo uli. Kita uli. Thank you. Tayo gagawin. Salamat. Hello there, teammates. Nako, ang Diyos nga naman, how He works in amazing and surprising ways. Kasi itong interview ko kay Tita Perla, ni-request ko pa kay Julius kung pwedeng i-move ng day. Dapat Friday to, di ba, Tita? Minove ko ng Thursday kasi nga may lakad ako ng Friday para ma-interview ko siya on a Thursday. Kaso nagkasakit po ko. Kaya ending di rin ako nakapunta sa interview ni Papo. Who would have known that sasakay sa aming sasakyan si Tita Perla at katabi ko pa siya at magkakaroon pa rin ako ng chance na hindi lang makausap siya at makabanding kundi magka-instant bag raid. Ito, ng bag ni Tita. Ayan ang gagawin natin. Iba-bag raid at bag talk natin si Tita. Just like yung in-interview ko si Tita Nova, Tita Perla, ganun din, nag-usap din kami about her bag na dala-dala niya lagi. So ito yung bag na dala-dala mo lagi, Tita, no? Yan. Ano lang, Yan. maliit lang naman. Tama-tama lang para Konti lang sa'yo, ang laman. para hindi mabigat. Di ba, Tita? Konti lang. Yun. So, alamin natin kung anong laman ng bag ni Tita Perla dito sa ating Bag Talk with Tita Perla, the icon! Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.